Check, check, check. Uh, hmm. Mic there. Camera there. Okay. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan nga natin itong nakita kong post galing both kay Ma'am Joey at kay Sir Coco Locoy ng TikTok. Okay. So dito sa post nga ni Ma'am Joey. By the way guys, even before we get into this, wait lang. Pasensya na kayo. Medyo under the weather po tayo today. No? Since yesterday we were having, I'm having slight fever. Sobrang katinalalamunan ko. And kanina pagising ko parang binibiyak ang ulo ko. Alam mo na, ano na eh. Papasok na ang since bare months. Alam niyo na nag-change na yung weather natin. Mas lalo nang lumalamig. Tapos dito sa area ko, medyo, parang ba sabihin? Naghahalo lagi ang lamig at saka ang init. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kaya tuloy sa umaga nag-aircon ako, sa gabi ako nagbibintilan na rin. Anyway, kasi mas malamig nga naman sa gabi, di ba? Anyhow, going back to our issue. So dito nga sa post na nakita ko kay Ma'am Joey, ayon sa kanya, VP Inday Sara Duterte left Davao City insurgency free, debt free, and seventh rich city. I say worth every penny. Mga taga Davao, mag-ingay. Tigilan na ang pag-elect sa ACT party list sa 2025. Siguraduhin natin ang pagkatalo nito. So ito nga no guys. Actually, sorry May nakita nga akong video galing kay Sir Coco Locoy ayan, ng TikTok. No? I highly suggest na i-follow nyo sila sa TikTok. They are also on Facebook and here in YouTube. TikTok live with Coco and Joey. Tama ba ako? Mamaya papakita natin yon. So, balikan natin tong post na to. So, ayon dito sa inquire.net, COA urged to investigate Davao City's 2.697 billion confidential fund. This was posted September 30, 2023. Kung mabasahin natin itong mabuti, nakalagay dito, COA urged to investigate Davao City's 2.695 billion. So, ibig sabihin, the way I understand it, no, COA mismo ang nag-urge na imbestigahan yung 2.697 billion confidential fund. Based dito sa nasusulat dito. Okay, sa headline. Ang tanong, bakit? Bakit i-urge ng COA to investigate when in fact they have the power to do that? And definitely, lahat na expenditures, okay, when I say lahat, as in lahat, walang exemption, dumadaan sa COA as far as my understanding pagdating sa mandate ng COA. Okay? So bakit nila i-urge when they can actually do that on their own? Sino ang magi-investigate maliban sa kanila, 'di ba? So ayon nga dito sa first part, House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro has called on the Commission on Audit COA to thoroughly investigate the spending of 2.697 billion Davao City confidential funds. It's very, very funny, no? Na based dito kay Inquirer dati, parang pinapalabas tuloy nila na ang COA ang nag-urge when in fact, pag binasa mo dito sa lower part na to, ay hindi niyo pa na nakikita yung mouse ko. Dito sa lower part na to, ang totoong nag-urge is walang iba kung hindi si Franz Castro. Okay? Now, later on, ipapakita rin natin dito kung bakit kating-kate si Franz Castro sa mga ganitong bagay. Unang-una sa lahat, naging insurgency free ang Davao nung naging vice president na si VP Sara. 'Di ba? That's number one. Number two, dito pala makikita na natin guys na merong naging resulta ang kanyang confidential fund na ipinondo sa kanya ng ilang taon. This is accumulate a total yung 2.697 billion na yan. Anyway, dito sa video ni Sir Miko, Sir Coco Locoy, in-explain niya rito
full screen natin para mas lalo nating ma-appreciate. Pakinggan natin mabuti, hindi ko nire-reinvent the wheel, no? Dahil pagdating kay Coco Locoy, napakagaling po niya mag-explain. Ito nga ang bagong issue nila. Tumaas daw ng tumaas ang paggamit ng confidential fund ng Davao City noong si VP Sara ang umupo. Sagutin natin. Let's do this. The Davao City government's annual confidential expenses ballooned from 144 million pesos in 2016 to 460 million pesos when Vice President Sara Duterte was the city's mayor. Documents show the local government had set aside 144 million pesos for confidential expenses in 2016, which was approved under the mayorship of Rodrigo Duterte. During Sara's administration in 2017, Davao City's confidential expenses more than doubled to 293 million pesos. In 2018, it increased again to 420 million pesos and grew again in 2019 to 460 million pesos. It remained fixed at that amount for the years 2020, 2021, and 2022. So ayun nga, tumaas ng tumaas ang paggamit ng confidential funds ni VP Sara ngayon noong mayor pa siya. Pero hindi katulad ng Rappler ay hindi tayo titigil doon. Pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit gumamit ng confidential funds si Mayor Sara Duterte noon at ano nga ba ang naging resulta nito. Sinubukan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung nakaupo pa siya bilang mayor na kausapin at pakiusapan ang mga NPA na magbalik loob na lang sa gobyerno. Alam natin na kahit nung Pangulo na siya ay binigyan niya pa rin ng pagkakataon ang mga NPA na to. Ngunit katulad ng pagtatraidor ng rebelding grupo ng NPA sa usapan nila ng gobyerno, ganun din ang ginawa nila sa Davao. Hindi lang NPA ang issue nila noon doon. May iba pang mga teroristang grupo na abot kamay lamang sila. Nagkaroon ng pambobomba sa Davao Market at pumatay ng 14 na tao. Inatake ng mga NPA ang isang banana plantation sa Davao na naging dahilan kaya mas naghirap at nawalan ng trabaho ang maraming Davaoenyo. Yung normal na gawain ng NPA, yung nang-aambush sila ng mga sundalo. May mangingisda pa na nakaapak ng landmine ng NPA katulad ng nangyari kay Keith Absalon. Mga ganitong pansasalot ng NPA at ibang grupo noon sa Davao at marami pang iba. At ayun nga, nung umupo si VP Sara Duterte, ginamit niya ang confidential fund at lalong dinagdagan para labanan ang insurgency sa lugar nila. Ang resulta, parehong taon na pag-alis niya sa Davao bilang mayor ay parehong taon na naging insurgency-free na ang kanyang lugar. In short, kapayapaan ang binigay niya sa Davao kapalit ng paggastos niya ng perang iyon. Hindi lang siya umalis ng mapayapa, umalis din siya na nabayaran ng Davao City ang bilyon peso na pagkakautang nito. So para sa mga taga Davao, hindi nga ba worth it ang gastos na to sa mga mahimbing nilang tulog paggabi? Tanungin ko kayo, ilang milyon kung hindi trilyong piso pa ang nagastos natin sa 5 dekada ang pakikipagsagupaan natin sa NPA, sa MILF, sa MNLF, sa Abu Sayyaf, sa Mauti Group at sa maraming iba pang mga kriminal. Ilang bala at armas ang nasayang natin at naagaw sa atin. Ilang buhay ng ating mga sundalo at ng ating mga mamamayang Pilipino ang nawala dahil sa mga krimen at terorismong ganito. For sure, hindi magdadalawang isip ang mga taga Davao na ibigay ulit kay VP Sara ang ganitong kalalaking halaga o baka nga dagdagan pa nila kapalit ng kanilang kapayapaan sa kanilang lugar, kapalit ng mahimbing na tulog sa gabi. Abay oo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte noon ay gumamit din ng malalaking halaga para sa confidential funds. Pero anong naging kapalit nito? Naramdaman ng mga Pilipino na nasa kalsada na mas ligtas sila, na mas ligtas kami. Hindi man naubos, pero ramdam namin na kumonti na talaga ang droga sa aming mga lugar.
Kumonti ang krimen. Humina ng humina ang NPA. At alam ng mga NPA at ng mga sympathizers nila na the more na bibigyan nyo ang mga Duterte na to ng confidential funds na pwede nilang gamitin laban sa kanilang grupo, ay di magtatagal, mauubos sila. So ayun, hindi kumpleto ang binigay sa inyong impormasyon ng Rappler. Ginutom kayo sa impormasyon. At katulad ng ibang gutom, nagagalit pag kulang ang laman ng tiyan. Sa video na to, ngayon alam nyo na ang dahilan kung bakit ganito at anong naging resulta ng paggastos ng pera. 125 million in 11 days. Sa akin, kung pwedeng mas malaki pa ang ibigay natin at mas mabilis pa niyang maipatupad ang kanyang mga programa na alam ko nilalabanan niya ang mga grupong gumagawa ng masama sa ating mga mamamayan, dagdagan pa yan. Ganito kabangis at ganito kagaling si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya lahat ng mga gustong kumalaban sa kanya sa 2028 na hindi nga natin alam kung tatakbo siya ay naninira na at gumagalaw na. Ikaw, kanino ka? Well, well, definitely. Kay ano tayo, Ito nga ang diba? bagong Ayan, si Sir Coco Locoy. Yan, nakikita niyo yung handle niya. Coco Locoy, let's do this. Follow niyo na siya guys sa TikTok. Nandito rin po siya sa Facebook. Nandyan din po siya sa, what do you call that? Sa YouTube. Anyway, so meron nga tayong gusto ring pakita lang din natin to guys, no? Bakit nga ba nanggagalaiti itong tropa ng wait lang by which ayan. there are three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines. By the way guys, no, dun sa mga hindi nakakakilala rito sa nagsasalita, ito po si Joma Sison. Siya po yung nag-continue ng Communist Party of the Philippines. Actually, meron pong partido komunista ng panahon pa, long before pa naging presidente si Apo Lakay or si Ferdinand Marcos Sr. Okay? So, nung hindi na po naging active ang komunista, no, yung partido komunista, pumasok na sa storya tong si Joma Sison. Napakaganda po ng story na paano napunta kay Joma Sison o paano na-establish ang CPP na under the leadership of Joma. I think sa Wikipedia ko po siya nabasa. You can check it out. The building of the new People's Army and the building of the National Democratic Front. The Communist Party of the Philippines was established on December 26, 1968 as the Marxist-Leninist vanguard party of the working class. This party is supposed to be the standard bearer of the working class, which is that class that is the most progressive, productive, and political force in the Philippines. It is true that a minority class, especially only the party which represents it, cannot win the Philippine Revolution all by itself. At any rate, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. It has a membership of more than 2 million members in more than 1,000 member organizations. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the
Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Cadena, and so on. As I have earlier pointed out, Partido ng Bayan, founded last August 30 and 31, was an outgrowth of Bayan, the big coalition. Okay guys, so malinaw naman malinaw naman yung sinabi dyan ni Joma Sison na ang Gabriela, League of Filipino Students, at saka ang ACT teachers or ano yung term niya doon? Wait lang ha. Just to be sure. Sorry. Ayan, Alliance of Concerned Teacher. Joma Sison ang nagsabi niya na. So, kung babalikan natin itong na to, post na to, galing kay Ma'am Joey, ulitin natin na, House Deputy Minority Leader, ACT Teacher Party List, Representative Franz Castro. Dito pa lang may intindihan nyo na kung bakit galit na galit siya kay Inday Sara tungkol sa kanyang confidential fund. Because of the confidential fund, she was able to make Davao City insurgency free. It's not actually Davao City alone, but I think it's Davao region. Tingnan natin just to be sure, ha? Okay, sabi nga rito, Davao City PIA, Davao region has remained insurgency-free according to the Philippine Army. He attributed this success to the sustained full-of-nation approach preventing communist terrorist group activities or site in the region. Diba? Imagine niyo Davao region ang napoprotektahan ng isang Davao mayor. Lalo na ngayon, lahat ng mga politiko dyan sa Davao, nagkakaisa sila na maging insurgency-free ang Davao. So imagine niyo ilang mayor, governor, even yung mga congressman nila, yung support na binibigay nila sa mga Duterte para lang ma-retain nila yung pagiging insurgency-free nila. If they were able to do that in Davao region, how difficult it will gonna be to make it in the whole Philippines. Sino ba itong ina-identify nating communist terrorist group? Hindi ba ang si PPNP, ANDF? Which is, kung babalikan natin, guys, itong pinakita ko sa inyo. Mismo si Joma Sison na nagsabi, nakaalyansa nila itong ACT Teachers Party List. So ngayon, mas naiintindihan nyo na bakit nagkakaganon si Franz Castro. Gigil na gigil si Franz Castro, si Raul Manuel, at saka si Brosas. Excuse me. Kay VP Sara. Ulitin ko, kung nagawa niyo yun sa Davao region, how difficult it will gonna be na gawin yan sa buong Pilipinas. Kung tutuusin, imagine mo, Davao City pa lang, binibigyan siya ng ganong kalaki na confidential fund. Ilang milyon lang yung pagitan sa nakukuha niya sa DepEd at saka sa OVP. Alam mo, I feel so blessed. I feel so lucky. Kasi kahit hindi po ako Bisaya, hindi po ako taga Mindanao,
Nagdesisyon ako na bumili ako ng bahay sa Davao. Bakit? Kasi naranasan ko po yung pakiramdam na nasa isang lugar ka na kaya mong lumakad ng kahit anong oras ng oras ng gabi. Ganun po yung buhay namin sa UAE. Papadubai ka o Abu Dhabi. Naglalakad kami, kumakain kami sa mga 24 hours. Nasa sentro po kasi ako nasa sentro po kasi ako nakatira sa Abu Dhabi. So, marami pong walking distance lang po doon na kainan. Meron pong kainan doon na nagra-run for 24 hours. So we just go there, we buy and we eat, we just walk. Imagine niyo I can go to a certain mall about 22 to 26 kilometers away from where I live. Any time of the day. Kahit this oras yan ng gabi. Without the fear that somebody will rob us or we're just gonna do something crazy. It was the same feeling when I was in Davao. Actually, I'll be celebrating New Year in Davao. Magpapa-housewarming ako doon. Excuse me. Ganun guys yung pakiramdam. Pag nasa Davao ka, it's like being in Dubai or Abu Dhabi, ganun ka-safe. Hindi ako nagbibiro. Yung time na pumunta ako doon, napakaganda ng pakiramdam na nakapag-desisyon ka na mag-migrate ka sa isang lugar na alam mong safe ka. Alam niyo lahat ng lagusan sa Davao City? Lahat po yun may checkpoint. Ang Davao is the little Singapore of the Philippines. Kaya hindi ako nagugulat kung bakit ganun kamahal ang mga properties doon. Actually, yung binili namin property, yung value na parang bumili ng bahay dito sa Metro Manila lang. Yung pagkakabili nga namin ng bahay namin sa Davao, mas mahal pa kaysa sa value ng bahay ng pagkakabili ng kapatid ko rito. It's like buying 4 of this is equals to value ng bahay ko sa Davao. And I really don't mind. To be honest, I really don't mind. Kung ang binabayaran ko is yung safety namin, 'di ba? Kung ang binabayaran ko doon, yung peace of mind ko, I really don't mind. Nag-i-invest po ang Davao City para sa safety at security ng kanilang mga constituents. Ayaw niyo ba yun? 'Di ba? Nagpapaloko kayo dito sa mga taong inaano si VP Sara sa kanyang 11 days or 19 days, whichever. Iba kasi yung pagkakaintindi ni Congresswoman Stella Kimbo na sinabi niyang 11 days lang. Na in-explain din yun ng sponsor ng budget ni VP Sara na it was 19 days. And there's actually an explanation to that. Bakit nga ba kailangan nilang gamitin na yon in such a short time? Kailan ba natanggap yon? Pakinggan natin si Ma'am Malu, no? She explained it here. Bakit na-implement ng 19 days? Kasi may PAPC ang Office of the Vice President. Plinano. Alam nyo na pagdating ng Disyembre, pag hindi mo nagamit ang pondo, nagre-revert sa National Treasury. Humingi ka ng pondo sa presidente, patutulog mo yon sa pansitan? Hindi ba dapat natutuwa tayo na na-implement, nakita mo, may isa tayong leader na kayang mag-implement kaagad ng programa? Dahil pinag-aralan, sinabit at napondohan. Kailangan intindihin ng taong bayan. Saan ba nagkamali si Vice President? May mandato siya eh. Yun ang hindi ko maintindihan na hindi naiintindihan ng Makabayan Bloc. She's the second highest ranking official after the president. Bakit na-implement ng 19 days? Kasi may PAPC ang Office of the Vice President. Plinano. Alam nyo na pagdating ng Disyembre, pag hindi mo nagamit ang pondo, nagre-revert sa National Treasury. Humingi ka ng pondo sa presidente, patutulog mo yon sa pansitan? Hindi ba dapat natutuwa tayo na na-implement, nakita mo, may isa tayong leader na kayang mag-implement kaagad ng programa? Dahil
pinag-aralan, sinabmit at napondohan. Kailangan intindihin ng taong bayan. Okay, again, base na rito sa sinabi ni Ma'am Malu Tikia, no? There was even a proposal. Hindi lang siya bastang hiningi sa Office of the President. Pero there was a proposal together with the plan kung saan gagamitin yun. And the way I think, no, well, obviously, nag-agree dyan si PBBM. Bakit? Sorry about that. Nag-agree siya. Sa pag-agree niya, dahil gusto niyang tulungan yung programa ng OVP, dahil ito po ay makakabuti para sa ating lahat. Kung hindi ito makakabuti para sa ating lahat, what makes you think na papayag dito si PBBM? It's not because magkasundo sila, magkaibigan sila, or close sila ni VP Sara, pero nakikita ni ni PBBM na merong magandang patutunguhan yung proposal na yun at kailangan ng pondo. Diba? Saan ba nagkamali si Vice President? May mandato siya eh. Yun ang hindi ko maintindihan na hindi naiintindihan ng Makabayan Bloc. Di ba nga, tinanong sila, ano ebidensya nyo na ba kay VP Sara na parang pinalalabas nyo na may corruption na nangyari dyan sa paglipat ng 11 million? Ay, 11 million, 125 million. Wala, di ba? Tapos ang gusto ni Arlene Brosas, ang burden of proof daw na kay VP Sara. Hindi po ganun yun. Pag nagbintang kayo, kayo dapat ang may hawak ng burden of proof. Kayo ang magpapatunay na may ginawang masama o illegal ang isang taong pinagbibintangan ninyo. Diba? Ang isasagot lang dyan, nung pinagbibintangan nyo, whether or not ginawa nga niya yun o hindi. Diba? Nakikita nyo na kung bakit. Ngayon, isa sa pinakamalaking tanong ko, yung mga nakikisaw-saw dito mga kakamping, nakikialyansa po ba kayo sa mga legal front ng CPP, NPA, NDF? Hindi nga nila dinidena yung sinasabi dyan ni ni Joe Maciso sa video na yan. Mismo si Joe Maciso nang nag-identify sa kanila. Sa tingin nyo, may isip ng taong bayan ng mga nasa DND natin? Kung hindi pa nanggaling yan kay Joe Maciso. At saka nakita nyo guys, ang tagal-tagal na ng video na yan. Bata pa dyan si Joe Maciso. Baka nga marami sa atin hindi pa buhay nung ginawa yung video na yan. Napakaluma na ng video. They never denounce the CPP, NPA, NDF. And the way they talk, iisa ang tono ng kanilang boses. Same words, same compass. Tayo kaya, magtanong humingi tayo ng maningil din tayo ng transparency dito sa mga Makabayan Bloc. Number 1 dapat nating gawin, to make sure na hindi na sila manalo sa susunod na eleksyon. Dapat matapos na ang kanilang termino, matigil na sila. Gaya ng nangyari sa bayan, yan, si Nery Colmenares, si Teddy Casino, diba? Yung mga tao na yan. Kung gusto natin ng katahimikan na nai-enjoy ng mga taga Davao region, dapat ibigay natin yung 101% natin na suporta kay VP Sara. Hindi natin, okay lang na questionin natin. Pero hindi okay yung maniwala tayo sa mga sinasabi nitong mga CPP, NPA frontliners na to. Diba? Huwag po tayo magpapaloko.
Do your own research if you want. You can challenge the accusation. You can question. Ang nakakatawa nga dyan bakit ba si VP Sara ang tinatanong nila? Bakit hindi nila itanong ang COA? Mismo ang COA, yung detalye ng kanilang ng sinubmit nila VP Sara, hindi rin nila malabas, di ba? Bakit hindi nila itanong kay PBBM? Dahil definitely, alam ni PBBM yung mga bagay-bagay na yan. Bakit dinidiktik nila dyan si VP Sara? Dapat doon pa lang nag-iisip na kayo Dapat doon pa lang naka-question niya. Si VP Sara lang ba talaga ang may alam kung anong nangyari dyan sa 125 million na yan? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat po sa inyong lahat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Paki-follow niyo na rin po. Yan, sila Coco Locoy, Joey Di Vivre. Ba't ba pinapahirapan ako ni... andito po sila sa YouTube, nasa Facebook din po sila at nasa TikTok. Later, sa end po ng video na to, makikita nyo po yung kanilang mga ilalagay ko po para rin po kayo. what do you call that? Maka-follow din po kayo sa kanilang mga subscribe. Doon po sa mga gusto sa kanilang content. Anyway guys, I'll see you again in my next video. Not yours, my next video.